May mga umaga na paggising ko, ang una kong hinahanap ay ang tasa ng kape na pamana pa sa akin ng aking ina. Iyong puting porselana na may maliliit na bulaklak. Sa bawat higop, para ko na ring nayayakap ang mga alaala ng isang buhay na simple at buo. Dito sa bahay na ito, ako ay nagmahal. Dito rin ako nagluksa nang kunin ng Diyos ang aking kabiyak. At dito ko ibinuhos ang lahat ng natitira sa akin para sa dalawa kong anak. Sina Marco at Lyra. Sakripisyo. Iyan ang salitang alam na alam ng isang ina. Dahil sa pagmamahal, naibenta ko ang kapirasong lupa na tanging pamana sa akin ng aking mga ninuno para lang makapagtapos ng pag-aaral si Marco. Ang sabi ko sa sarili ko, ayos lang. Ang lupa, hindi ko naman madadala sa hukay. Pero ang diploma ng anak ko, iyon ang mag-aangat sa kanya habang buhay. Dahil sa pagmamahal, isinangla ko ang lahat ng alahas ko kahit pa ang singsing na bigay sa akin ng kanilang ama. Para lang masuportahan si Lyra nang magpakasal siya at bumukod. Ang sabi ko sa sarili ko, ayos lang. Ang alahas, palamuti lang yan. Ang kaligayahan ng anak ko, iyon ang tunay na yaman. Ibinigay ko ang lahat, ang aking lakas, ang aking panahon, ang aking mga pangarap para sa sarili, ang buong akalo ko. Sa aking pagtanda, mayroon akong dalawang matibay na haligi na sasandalan. Isang pamilyang mag-aaruga sa akin tulad ng pag-aaruga ko sa kanila. Kaya nang isa-isa silang bumalik sa bahay na ito, na may bigong mga pangarap at basag na mga puso, ano ang ginawa ko? Ipinagbukas ko sila ng pinto. Walang tanong, walang panunumbat. Si Marco, bumalik matapos malugi ang negosyo. Si Lyra, umuwi matapos ang isang magulong hiwalayan. Ang tahanan na ito, na akala ko'y magiging pugad na lang ng mga alaala, ay muling napuno. Pero ang katahimikan ay naging ibang klase, taksil. Hindi ito yung klase ng pagtataksil na isinisigaw. Hindi ito sampal o mura. Mas malala pa. Ito ay ang pagtataksil na unti-unting pumapatay sa iyong kaluluwa. Naramdaman niyo na ba yung pakiramdam na para kang hangin sa sarili mong pamamahay? Naghahanda ako ng almusal. Walang bumababa para kumain. Nagluluto ako ng paborito nilang sinigang para sa tanghalian. Kanya-kanya sila ng kuha at magkukulong sa kanilang mga kwarto. Pagsapit ng hapunan, magkakasama nga kami sa mesa. Pero ang tanging maririnig mo ay ang tunog ng mga kutsara at tinidor. Walang imik, walang kwentuhan, walang ngitian. Tila ba ako'y isang multo, isang utusan na tagaluto at tagalinis na lang. Tinawag ba nila akong pabigat? Hindi. Pero ipinaramdam nila ito sa bawat araw na lumilipas. At noong umagang iyon, nagsimula ang lahat sa isang simpleng tulo ng tubig, isang maliit na basa sa kisame ng aming kainan. Simpleng problema lang, hindi ba? Pero nang tinawagan ko ang anak kong si Marco, may narinig akong kakaiba sa kanyang boses. Isang kaba, isang pag-iwas. Huwag po nating tawagan yung dating gumawa. Nay, mariin niyang sabi. Magpapadala po ako ng numero ng ibang tubero. Bagong kilala ko lang. Bakit? Bakit ayaw niyang tawagan ng kumpanyang nag-ayos ng buong tubo ng bahay 2 taon lang ang nakalipas? Isang proyektong siya mismo ang nagpumilit na gawin? Mayroon siyang itinatago. At sa sandaling iyon, naramdaman ko, may mali. Mayroong malaking mali. Lihim. Ang buong akala nila, isa na lang akong matandang ulyanin na walang napapansin. Isang ina na bulag sa pagmamahal. Pero hindi nila alam na ang isang ina, kahit gaano pa katanda, ay may pakiramdam. Isang kutob na hindi kailanman nagkakamali. Tahimik lang ako. Sinunod ko ang sinabi niya. Kinuha ko ang numero at tinawagan ang tubero na iyon. Isang estranghero. Isang lalaking hindi ko pa kailanman nakita. Pero may isang bagay na hindi nila inaasahan. Ang desisyon kong iyon. Ang pagsunod ko sa utos ni Marco, iyon pala ang magiging susi. Ang susi na magbubukas sa pinakamatindi at pinakamadilim na lihim na itinatago sa ilalim mismo ng aking pamamahay. Isang simpleng tulo ng tubig, pala ang magiging simula ng paglalantad sa isang plano na mas masahol pa sa pagnanakaw,
Isang plano na isinulat gamit ang dugo at pagtataksil. Ang tubero na iyon, si Mang Ramon, hindi nila alam na siya ang isinugo ng tadhana para iligtas ako. Karma. Sabi nila, ang karma ay parang isang anino. Kahit saan ka magtago, susundan ka nito. Maaaring maging mabagal ang pagdating nito, pero palaging eksakto sa oras ng paniningil. Sa kwentong ito, mapapanood ninyo kung paano ang isang maliit na detalye ay nagbagsak sa isang perpektong krimen. Malalaman ninyo kung paano ang mga taong akala mo'y kakampi mo ay sila palang kumakasa ng patalim sa iyong likuran. At makikita ninyo kung paano sila sa huli ay luluhod, hindi para humingi ng tawad, dahil para doon huli na ang lahat. Luluhod sila dahil sa bigat ng kanilang kasalanan, dahil dito sa mundo may hustisya at mayroong singilan. Ako po ang inyong lola at ito ang aking kwento. Kwentuhan niyo naman ako. Naranasan niyo na po bang maramdamang tila isang estranghero sa sarili ninyong tahanan? I-like at i-share po ninyo ang video na ito kung naranasan niyo na ang sakit ng hindi pinapahalagahan. At huwag po ninyong kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Simulan na natin ang kwento. Makalipas ang isang oras, eksakto sa sinabi niya, tumunog ang aming doorbell. Pagbukas ko ng pinto, isang lalaki na nasa edad 50 ang bumungad sa akin. Katamtaman lang ang kanyang taas, may mga puti ng buhok at sa likod ng kanyang salamin ay mga matang tila mabait at mapagkakatiwalaan. Suot niya ang isang asul na overalls at bitbit ang isang toolbox na halatang sanay na sa trabaho. Magandang umaga po, bati niya. Ako po si Ramon, ang tubero. Magalang ang kanyang pananalita. Propesyonal. Gumaan agad ang aking pakiramdam. Naku, salamat at dumating ka agad, Mang Ramon, tuloy ka. Iginaya ko siya papasok sa aming kainan at itinuro ang basang marka sa kisame. Tumingala siya matagal. Tila may sinusuri na hindi ko maintindihan. Kumunot ang kanyang noo at pagkatapos ay marahan siyang tumango na para bang may kinukumpirma sa kanyang sarili. Sige po, ginang, sabi niya. Uunahin ko pong tingnan ang banyo sa itaas. Pagkatapos po niyan, kailangan kong bumaba sa bodega para masilip ang mga pinakapuno ng tubo. Sige, walang problema. Huwag mo akong alalahanin, gawin mo lang ang trabaho mo, sagot ko. Umakyat siya sa hagdanan nang may tiwala sa bawat hakbang. Maya-maya pa, narinig ko na ang mga kalansing ng kanyang mga gamit mula sa itaas. Habang nagtatrabaho siya, ipinagtimpla ko siya ng kape. Ganun naman tayong mga Pilipino, hindi ba? Kahit sino pa ang bisita, basta't pumasok sa ating pamamahay, inaasikaso natin. Hindi nagtagal, bumaba rin siya. Pero, iba na ang itsura ng kanyang mukha. Nawala na ang ngiti. Seryoso ang kanyang mga mata. Ginang, sabi niya, kailangan ko na pong bumaba sa bodega. Nasa kusina po ba ang pinto? Oo, dyan lang, turo ko. Kailangan mo ba akong sumama? Umiling siya. Huwag na po, ginang. Ako na po ang bahala. Baka medyo magtagal po ito. May kung ano sa tono ng kanyang boses. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang pag-aatubili na nagtanim ng kaba sa aking dibdib. Pumasok si Mang Ramon sa pinto ng bodega at nilamon siya ng dilim sa ibaba. Muling bumalik ang katahimikan sa bahay. Pinilit kong ipagpatuloy ang aking mga gawain. Nagpunas ako ng mga mesa. Inayos ko ang mga unan sa sofa. Pero ang aking mga tainga ay nakatutok sa anumang tunog na magmumula sa ilalim ng sahig. Naririnig ko ang mahinang kalampag ng mga tubo. Ang mga yabag niya na lumilipat-lipat ng pwesto. Ang paminsan-minsang pag-ugong ng kung anong gamit niya. Tila masusi ang kanyang pagtatrabaho. Iyon ang gusto ko. Hindi tulad ng iba na minamadali ang lahat. Sumilip ako sa orasan. 11:00 na ng umaga. Si Lira, tulog pa rin. Ganoon na siya palagi simula nang bumalik siya dito. Magulo ang kanyang oras ng tulog. Minsan, naririnig ko siyang pabalik-balik sa kanyang kwarto hanggang madaling araw. Minsan naman, hindi siya lalabas hanggang hapon na. Nag-aalala ako para sa kanya. Bilang isang ina, mayroon kang isang kutob, isang pakiramdam kapag may hindi tama sa iyong anak, gaano man sila katanda. Pumayat si Lira.
Malalim ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Namumutla. Sinabi ko na sa kanya na magpatingin sa doktor, pero laging may dahilan para ipagpaliban. Okay lang po ako, Nay, palagi niyang sinasabi. Kailangan ko lang po ng panahon para tanggapin ang nangyari sa amin ni Richard. Pero hindi ako kumbinsido. May mas malalim na problema, ramdam ko. Ang mga tunog mula sa bodega ay nagpatuloy ng halos 1 oras pa. Nagpasya akong magluto na ng pananghalian. Siguro, ang amoy ng paborito niyang sinigang ay makapagtatawag sa kanya. Para naman, kahit sandali, makasalo ko siya. Tulad noong mga dati. Habang naghihiwa ako ng sibuyas, bumalik ang mga alaala. Ang mga linggo ng pamilya noong nabubuhay pa ang aking asawa. Ang bahay na ito, puno ng buhay. Ngayon, puno na lang ng katahimikan. Isang tunog ng mga yabag paakyat mula sa bodega ang pumutol sa aking pag-iisip. Lumitaw si Mang Ramon mula sa pinto. Ngunit, nag-iba na ang lahat sa kanya. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng pader. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang isinasara niya ang kanyang toolbox. Nawala na ang propesyonal na tubero na pumasok sa bahay ko kanina. Ang kaharap ko ngayon ay isang lalaking tila nakakita ng multo. Tapos na po ba? Tanong ko, habang pinupunasan ang aking mga kamay sa aking apron. Nahanap niyo na po ba ang problema? Tinitigan niya ako. Pero hindi tingin ng isang trabahador. Tumingin siya sa akin na para bang may sinusuri siya sa aking pagkatao. Ang kanyang mga mata ay nerbyosong nagpapalipat-lipat sa aking mukha at sa pinto ng bodega. Ginang Reyes, nagsimula siya. Kailangan ko po kayong makausap. Pwede po ba tayong maupo sandali? Ang kanyang boses, nagbago na ng tuluyan. Wala na ang kalma, napalitan na ito ng pag-apura, ng isang tensyon na agad nagbigay sa akin ng matinding kaba. Bakit? May problema ba? Malala ba ang tulo? Umiling siya. Ginang, hindi po ito simpleng tulo. Naupo siya sa kabilang dulo ng mesa sa kusina. Ibinaba niya ang kanyang toolbox sa sahig. Tinanggal niya ang kanyang salamin at pinunasan ito kahit hindi naman madumi. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Hindi ko po maintindihan, sabi ko. Kung hindi tulo, ano po ang sanhi ng basa sa kisame? Tumahimik si Mang Ramon sandali, tila naghahanap ng tamang mga salita. Sa wakas, tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Ginang, kayo lang po ba talaga ang nakatira dito? Hindi nga. Kasama ko ang 2 kong anak, si Marco at si Lira. Pareho na silang may edad, pero pansamantala silang bumalik dito. At sila po ba, malaya silang nakakapasok sa bodega? Ang tanong na yon, napakakaiba. Oo naman, bahay din nila ito. Bakit mo ba tinatanong iyan? Yumuko si Mang Ramon, ibinaba ang kanyang boses na tila may nakikinig sa amin. Ginang Reyes, ang natagpuan ko po sa ibaba ay hindi problema sa tubo. Humigpit ang kapit ko sa upuan. May nag-install ng isang bagay sa bodega. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Anong klaseng bagay? Ito po, komplikado po itong ipaliwanag. Pero ang masasabi ko po, hindi po ito aksidente. May isang taong sinadyang ilagay ito doon. At ang taong iyon, kilalang-kilala ang bahay na ito. Ang sahig sa ilalim ng aking mga paa ay tila gumagalaw. Ibig mong sabihin, may nanloob sa bahay ko para mag-install ng kung ano sa bodega? Umiling si Mang Ramon, at ang mga sumunod niyang sinabi ay ang mga salitang babago sa buhay ko magpakailanman. Hindi po, Ginang. Sa tingin ko po, hindi ito ibang tao. Hindi ibang tao. Ang 3 salitang iyon ay parang lason na kumalat sa buong silid. Hindi ko lubos na maintindihan ang kanyang ipinapahiwatig. Ano ang gusto mong sabihin? Tumayo si Mang Ramon at lumakad papunta sa bintana. Sumilip siya sa hardin na para bang tinitiyak na kamilang 2 ang naroroon. Pagkatapos ay humarap siyang muli sa akin. Ginang, sabi niya, nitong mga nakaraang buwan, may napansin po ba kayong kakaibang mga sintomas? Kakaibang pagod, sakit ng ulo, hirap sa pagtulog? Nagulat ako sa tanong. Oo, mas pagod ako kaysa karaniwan at may mga pananakit ng ulo. Pero,
Matanda na ako. Normal lang naman siguro ang mga yan. Ang mga anak niyo po? Nagpakita rin po ba sila ng parehong mga sintomas? Nag-isip ako sandali. Ngayong nabanggit niya, hindi ko napansin na nagreklamo si Marco o si Lyra tungkol sa pagod o sakit ng ulo. Sa katunayan, sa kabila ng mga problema ni Lyra, pareho silang mukhang malusog. Hindi, mukhang maayos naman sila. Tumango si Mang Ramon, isang seryosong tango na para bang kinumpirma ng sagot ko ang kanyang mga hinala. Ginang, kailangan niyo po akong pakinggan ng mabuti. Ang sasabihin ko po ay magiging mahirap para sa inyong tanggapin. Pero mahalaga po na maniwala kayo sa akin. Bumalik siya sa mesa at umupo sa harap ko. Kinuha niya ang aking mga kamay. Malamig at basa ng pawis ang kanyang mga palad. Ang aparato na nakita ko po sa inyong bodega ay konektado sa ventilation system ng bahay na ito. Napatitig ako sa kanya. Sa madaling salita, nakatutok po ito sa inyong kwarto. Sa kwarto ko? Opo, ibig sabihin may nag-install ng isang sistema para magpakawala ng mga kemikal sa hangin na inyong nilalanghap. Mga kemikal na unti-unti ay nagpapakasakit sa inyo. Ang mga salita niya ay parang nanggagaling sa isang malayong lugar. Parang naririnig ko ito sa loob ng isang tunnel. Hindi ito maaaring maging totoo. Ang mga ganitong bagay ay hindi nangyayari sa totoong buhay. Lalo na, hindi sa loob ng bahay ko, kasama ang pamilya ko. Imposible, nasabi ko. Siguradong may pagkakamali. Baka isa lang iyang air purifier na ipinakabit nung nag-renovate kami na hindi mo lang kilala. Umiling si Mang Ramon. Isang mariing pagiling. Ginang, mahigit 20 taon na po akong tubero. Nakita ko na po ang lahat ng klase ng tubo, ventilation at filtration system. Ang nasa bodega ninyo ay hindi isang air purifier, iba po itong klase. Tumayo ako mula sa upuan. Kailangan kong gumalaw. Kailangan kong gumawa ng isang bagay para mawala ang kaba sa dibdib ko. Hindi ito pwedeng mangyari. Siguradong may lohikal na paliwanag. Mayroon nga po, mahinang sabi ni Mang Ramon. At ang mga sumunod na salita ay parang mga kampana ng kamatayan sa aking pandinig. May isang tao sa bahay na ito na gustong manakit sa inyo. Hindi, sigaw ko. Hindi iyan totoo. Ang mga anak ko, hinding-hindi nila ako sasaktan. Ako ang nagpalaki sa kanila. Mahal ko sila. Mahal nila ako. Siguradong nagkakamali ka. Dahan-dahang tumayo si Mang Ramon. Ang kanyang mukha ay puno ng awa. Parang isang doktor na maghahatid ng isang malubhang balita. Ginang Reyes, naiintindihan ko pong napakahirap nitong tanggapin. Pero kailangan niyo po akong samahan sa bodega para makita ng sarili ninyong mga mata ang natuklasan ko. Umiling ako ng malakas. Ayokong makita. Gusto kong umalis ka na sa bahay ko ngayon din. Baliw ka kung sa tingin mo maniniwala ako sa iyo laban sa sarili kong mga anak. Pakiusap po. Pigil niya sa akin, sa isang malumanay pero matatag na boses. 5 minuto lang po, kung pagkatapos ninyong makita ang ipapakita ko at sa tingin ninyo ay mali pa rin ako, aalis po ako agad at hindi nyo na ako muling maririnig. May kung ano sa kanyang tono ang nagpatigil sa akin. Hindi siya mukhang baliw. Hindi siya mukhang isang taong nag-iimbento ng kwento. Mukha siyang isang taong nakakita ng isang bagay na karumal-dumal at hindi alam kung paano ito sasabihin nang hindi winawasak ang aking mundo. Ano? Ano ba talaga ang nakita mo doon? Mas mabuti pong makita niyo na lang mismo. Hindi po ito kayang ilarawan ng mga salita. Napatingin ako sa hagdanan paakyat kung saan marahil ay tulog pa si Lyra. Pagkatapos ay tumingin ako sa pinto ng bodega. Sa loob ng 40 taon, daan-daang beses na akong bumaba sa bodegang iyon. Isang pamilyar at ligtas na lugar. Sige, sabi ko sa wakas. Pero 5 minuto lang. Tumango si Mang Ramon at kumuha ng flashlight mula sa kanyang toolbox. Kakailanganin niyo po ito. Medyo madilim po sa parte na iyon. Sinundan ko siya papunta sa pinto ng bodega. Ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas, sigurado akong naririnig niya ito. Bumaba kami sa hagdanang kahoy na lumalangit-ngit sa bawat tapak.
Ang parehong tunog na narinig ko na ng libu-libong beses. Pero ngayon, ang bawat langit-ngit ay tila isang babala. Ang bodega ay may pamilyar na amoy ng halumigmig at katandaan. Ang mga kahon ay nakasalansan. Ang washing machine at dryer ay nasa kanilang pwesto. Normal ang lahat. Dito po, bulong ni Mang Ramon patungo sa pinakasulok ng bodega. Sa likod ng pugon, sinundan ko siya. Inon ni Mang Ramon ang kanyang flashlight at itinutok ito sa isang bahagi ng pader na bihirang-bihira kong puntahan. Noong una, wala akong nakitang kakaiba. Ano ang dapat kong makita? Tingnan niyo pong maigi, sa likod ng mga tubong iyan. Sinundan ko ang sinag ng kanyang flashlight at doon ko ito nakita. Nakasiksik sa pagitan ng mga normal na tubo ay isang bagay na siguradong hindi dapat naroroon. Isang serye ng mas maninipis na tubo gawa sa tila espesyal na plastik na konektado sa isang metal na kahon na sinlaki ng isang toaster. Ano yan? Lumapit po kayo. Lumapit ako at itinutok ni Mang Ramon ang ilaw ng diretsyo sa aparato. Ngayon, nakikita ko na mayroon itong ilang mga kompartimento. Ang ilan ay may lamang mga likido na may iba't ibang kulay. Ang iba ay may tila mga digital timer na may kumikislap na pulang numero. Ito po ay konektado sa ventilation system ng bahay ninyo, paliwanag ni Mang Ramon sa mahinang boses. Sa particular, ang mga tubong ito ay umaakyat at kumokonekta sa mga air duct na dumidiretso sa inyong kwarto. Hinawakan ko ang isa sa mga tubo gamit ang nanginginig na mga daliri. Medyo mainit ito, tila umaandar kamakailan lang. Anong klaseng mga likido iyan? Hindi po ako isang kimiko, pero base po sa amoy at lapot, sasabihin ko pong ito ay mga kemikal na idinisenyo para magdulot ng dahan-dahang epekto sa sinumang makalanghap nito. Pangmatagalang pagod, humihinang resistensya, at baka mas malala pa sa katagalan. Ang isip ko ay tumatangging tanggapin ang aking nakikita, pero ang ebidensya ay nasa harap ko. Pero nangangailangan ito ng teknikal na kaalaman, isang espesyal na instalasyon. Hindi ito isang bagay na magagawa lang sa isang hapon. Eksakto po, kung sino man ang gumawa nito, alam na alam niya ang kanyang ginagawa. At mayroon siyang walang limitasyong access sa bahay ninyo sa kahit gaano katagal na panahong kailangan niya. At doon, bumalik sa isip ko ang pagpaparenovate ng banyo 2 taon na ang nakalipas. Ang mga trabahador ay nasa bahay ng ilang linggo. Si Marco. Ang anak kong si Marco, siya mismo ang nangasiwa sa buong proyekto. Ang renovation, bulong ko. Noong nag-renovate ng banyo, may mga trabahador dito palagi. Sino po ang nangasiwa sa renovation na iyon? Ayokong sagutin. Ayokong marinig ang kumpirmasyon mula sa sarili kong bibig. Ang anak ko, si Marco, siya ang nag-asikaso ng lahat. Tumango si Mang Ramon, isang mabagal at seryosong tango. Ginang, ang sistemang ito ay hindi ininstall sa loob ng 2 araw. Kinailangan po ito ng pagpaplano, pagbili ng mga partikular na materyales, at isang taong may kaalaman sa ventilation at basic chemistry. Ang pagduduwal ay umakyat sa aking lalamunan. Si Marco, nagtatrabaho siya sa construction. Alam niya kung paano gawin ito, at ang kanyang kapatid, si Lira. Nag-aral siya ng chemistry sa kolehiyo bago siya nag-asawa. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa isang perpekto at nakakakilabot na paraan. Ang mga sintomas na nararamdaman ko sa loob ng maraming buwan. Ang palaging pagod, ang mga sakit ng ulo, ang pakiramdam ng panghihina na isinisi ko lang sa aking edad, ang pagpupumilit ni Marco na i-renovate ang banyo, ang biglaang pagbabalik ni Lira sa bahay, kasabay ng pagsisimula ng mas malalang mga problema sa aking kalusugan. Gaano nakatagal umaandar ang sistemang ito? Tanong ko sa basag na boses. Sinuri ni Mang Ramon ang mga digital timer. Base po sa pagkasira ng mga piyesa at sa dami ng residue sa mga tubo, sasabihin ko pong mga 8 o 9 na buwan na. 9 na buwan. Eksakto kung kailan ako nagsimulang makaramdam ng palaging sakit. Eksakto kung kailan ko sinimulang isipin na baka nagkakaroon na ako ng sakit ng katandaan. Diyos ko po! Bulong ko, napasandal sa pader para hindi ako matumba. Ginang,
May isa pa po kayong kailangang makita. Itinutok ni Mang Ramon ang flashlight sa ibang anggulo ng aparato na naglantad sa isang maliit na digital screen na nagpapakita ng mga numero at graph. Ang sistemang ito ay nakaprogram para unti-unting taasan ang konsentrasyon ng mga kemikal. Ibig sabihin, habang tumatagal, mas lumalala ang mga epekto. Gaano kalala? Kung walang tamang gamutan at patuloy ang pagkalanghap, maaari po itong ikamatay sa loob ng ilang buwan pa. Ang mga salitang iyon ay parang isang avalanche na tumama sa akin. Ang sarili kong mga anak, ang aking dugo at laman, ay tinatangkang patayin ako ng dahan-dahan. Hindi sa isang bugso ng galit, hindi dahil sa matinding damdamin, kundi sa isang kinalkula at sistematikong paraan. Hinahayaan akong magdusa ng ilang buwan bago mamatay. Bakit? Bulong ko. Bakit nila gagawin ito? Pinatay ni Mang Ramon ang flashlight at marahang hinawakan ang aking braso para gabayan ako pabalik sa hagdanan. Iyan po ay isang tanong na sila lang ang makakasagot. Pero Ginang, kailangan niyo na pong umalis sa bahay na ito. Ngayon din, tahimik kaming umakyat. Ang aking mga binti ay parang gulaman. Ang aking isip ay tila kalahati na lang ang gumagana. Pagdating namin sa kusina, muling bumalik ang realidad. Ito ang aking tahanan, ang aking kanlungan, ang lugar kung saan ko pinalaki ang aking mga anak, kung saan ko ipinagluksa ang pagkamatay ng aking asawa, kung saan ko binalak na gugulin ang aking mga huling taon ng payapa. At ginawa ito ng aking mga anak, na aking silid ng pagpapahirap. Ginang Reyes, mariing sabi ni Mang Ramon, makinig po kayong mabuti sa akin. Kailangan niyong kunin lang ang pinakakailangan, umalis sa bahay na ito ngayon din, at huwag sabihin sa mga anak ninyo kung saan kayo pupunta. Pero hindi ako pwedeng umalis na lang basta-basta. Ito ang bahay ko, sila ang mga anak ko. Ang mga anak ninyo po ay sinusubukang patayin kayo, sabi ni Mang Ramon sa isang tindi na ikinagulat ko. Wala na pong usapan na dapat pang mangyari sa mga taong umabot na sa ganito. Napatingin ako sa hagdanan. Nandoon sa itaas si Lira. Marahil ay kagigising lang. Nagpaplanong bumaba para mananghalian. Ang aking maliit na si Lira, na napakabait na bata, na umalo sa akin noong namatay ang kanyang ama, na umiyak sa aking mga balikat noong nasira ang kanyang pagsasama. Hindi ako makapaniwalang kasama siya dito, mahina akong sabi. Ginang, ang kaalaman sa kemikal na kailangan para dito ay hindi basic. Kung sino man ang nagdisenyo ng mga halo na iyan, alam na alam niya kung anong epekto ang idudulot ng bawat kemikal at sa anong konsentrasyon. Nag-aral ng chemistry si Lira. Nagtrabaho siya sa isang laboratorio ng ilang taon bago siya nag-asawa. Kailangan ko silang kausapin. Kailangan nilang ipaliwanag kung bakit. Umiling si Mang Ramon. Hindi po, Ginang. Kapag nalaman nilang natuklasan nyo na ang kanilang plano, baka may gawin silang desperado. Kailangan nyo munang makarating sa ligtas na lugar. Ang katahimikan sa kusina ay nakakabingi. Naririnig ko ang tiktak ng orasan sa pader, ang mahinang ugong ng refrigerator, at ang sarili kong hirap na paghinga. Ano ang dahilan? Ano ang mag-uudyok sa kanila na gawin ito? At pagkatapos, sumagi ito sa aking isipan. Ang pera, bulong ko. Siguradong tungkol ito sa pera. Yumuko si Mang Ramon. Anong pera po? Nang mamatay ang asawa ko, nag-iwan siya ng malaking life insurance policy. Dagdagan pa, ang ipon ko sa buong buhay ko. At itong bahay, malaki na ang halaga nito ngayon. Gaano po kalaki ang pinag-uusapan natin? Sa pagitan ng policy, ng ipon, at ng halaga ng bahay, malapit sa 45 milyong peso. Seryosong tumango si Mang Ramon. 45 milyon. Iyon ay isang halaga na kayang mag-udyok sa mga desperadong tao na gumawa ng mga karumal-dumal na bagay. Pero hindi naman sila desperado. May trabaho si Marco. Makakakuha ng pera si Lira mula sa divorce. Sigurado po ba kayo doon, Ginang? Kailan po ang huling beses na nakausap nyo sila nang masinsinan tungkol sa kanilang sitwasyon sa pera? Inisip ko ang tanong na yon. Ang totoo, ilang buwan na akong walang malalim na usapan sa kanila. Laging abala si Marco. Laging pagod. Laging mainit ang ulo. Si Lira naman,
Nagkukulong sa kanyang kwarto o umaalis ng hindi nagsasabi kung saan pupunta. Hindi ko talaga alam kung kamusta na sila sa pinansyal, pag-amin ko. Akala ko lang ayos sila, kasi hindi naman sila humihingi ng tulong sa akin. Siguro po, dahil alam nilang makukuha nila ang lahat ng pera ninyo sa ibang paraan. Ang pangungusap na iyon ay parang isang sampal. Isang ingay mula sa itaas ang gumulat sa amin. Mga yabag sa ikalawang palapag. Gising na si Lyra. Nay, tawag niya mula sa itaas. Sino po ang kausap ninyo? Nagkatinginan kami ni Mang Ramon. Nakita ko ang tensyon sa kanyang mga mata. Ang pag-apura na umalis bago pa maging mas komplikado ang sitwasyon. Sabihin niyo pong ako ang tubero at patapos na, bulong ni Mang Ramon. Yung tubero lang, anak, isinigaw ko pabalik, pilit pinapanatiling normal ang aking boses. Inaayos niya yung tulo. Sige po, bababa na ako maya-maya. Agad na tumayo si Mang Ramon. Ginang, kailangan na nating umalis. Ngayon na, nasaan po ang mga importanteng dokumento ninyo? Nasa kahadiyero sa kwarto ko. Pumanhik na po kayo at kunin nyo lang po ang pinakakailangan. ID, mga papeles sa bangko, ilang damit. Maghihintay po ako dito para siguraduhing hindi bababa ang anak ninyo. Nanginginig ang mga binti ko habang umaakyat ako ng hagdan. Bawat hakbang ay parang paglalakad sa bingit ng isang bangin. Sinubukan kong umakyat ng walang ingay. Kahit na ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas, sigurado akong rinig ito sa buong kabahayan. Ang aking kwarto ay mukhang tulad ng dati. Ang kama ay maayos na pagkakaligpit. Ang mga litrato ng pamilya ay nasa ibabaw ng nightstand. Ang aparador ay nakaayos ayon sa kulay. Pero ngayon, alam ko na may lason na kumakalat sa loob ng espasyong ito. Isang lason na idinisenyo para pahinain ako hanggang sa ako ay mamatay. Binuksan ko ang kahadiyero gamit ang nanginginig na mga kamay. Nasa loob ang aking pinakaimportanteng mga dokumento, ang aking huling habilin, ang titulo ng bahay, ang mga insurance policy, ang mga impormasyon sa bangko. Kinuha ko ang lahat at isiniksik sa isang maliit na handbag. Pagkatapos, pumunta ako sa aparador at kumuha ng ilang pangunahing damit. Habang nag-iimpake ako, napadako ang aking mga mata sa isang litrato sa aking tokador. Noong Pasko lang yon, 8 buwan pa lang ang nakalipas. Si Marco, si Lyra, at ako, nakangiti sa harap ng Christmas tree. Nakaakbay sa akin si Marco. Hinahalikan ako ni Lyra sa pisngi. Sa litratong iyon, mukha silang ang mapagmahal na mga anak na akala ko ay sila. Pero ngayon, alam ko na noong panahong iyon, sinimulan na nila akong lasunin. Nailagay na ni Marco ang sistema. Nakalkula na ni Lyra ang mga dosis ng kemikal. At naroon sila, nakangiti. Nagpapanggap na nagmamahal habang isinasagawa ang aking dahan-dahang pagpatay. Kinuha ko ang litrato at inilagay sa aking bag. Hindi dahil gusto kong alalahanin ang sandaling iyon, kundi dahil kailangan kong tandaan na ang mga taong pinakamalapit sa atin ay maaaring maging ang pinakadelikado. Narinig ko ang mga boses sa ibaba. Bumaba na si Lyra at kausap si Mang Ramon. Ang boses niya ay normal, halos masaya pa nga, na para bang hindi siya isang mamamatay tao na nakikipag-usap sa lalaking nakatuklas ng kanyang krimen. Bumaba ako ng hagdan ng dahan-dahan. Mula sa huling baitang, nakita ko si Lyra sa kusina. Suot ang kanyang pink na pajama at tsinelas. Ang kanyang buhok ay magulo pa mula sa pagtulog. Mukha siyang napaka-inosente, napaka-vulnerable. So, ang problema pala ay yung mga lumang tubo, sabi niya kay Mang Ramon. Opo, ganoon na nga po, sagot niya sa propesyonal na tono. Ayos na po ngayon. Hindi na po kayo dapat magkaproblema pa. Naku, salamat naman. Nag-alala ng husto si nanay sa tulong iyon. Napalingon si Lyra at nakita akong bumababa dala ang aking handbag. Aalis po kayo, Nay? Ang tanong na iyon ay nagpatigil sa akin. Paano ako magsisinungaling sa kanya? Paano ako magpapanggap na normal ang lahat gayong alam ko na ang kanyang ginawa? Oo anak, may mga asikasuhin lang ako, sabi ko. Pilit pinapanatiling matatag ang aking boses. Gusto niyo po samahan ko kayo? Wala naman po akong gagawin ngayon. Ang alok niya ay nagdulot ng takot sa akin.
Anong mangyayari kung lalabas akong kasama siya? May plano ba siyang gawin kung sakaling maghinala siyang natuklasan ko na ang kanilang plano? Naku, huwag na anak, nakakainip lang na mga gawain sa bangko. Lumapit si Mang Ramon, dala ang kanyang toolbox. Kung ganoon po, Ginang Reyes, tapos na po ang trabaho ko dito. Hindi na po dapat kayo magkaproblema pa. Naiintindihan ko. Ito na ang kanyang hudyat para sabihing oras na para umalis. Magkano ang utang ko sa'yo? Tanong ko, nakikisakay sa palabas. 3,500 peso po. Kinuha ko ang pera mula sa aking pitaka at iniabot sa kanya. Nagtama ang aming mga mata sandali. Sa kanyang tingin, nakita ko ang determinasyon at proteksyon. Salamat sa lahat, sabi ko. At ang mga salitang iyon ay may mas malalim na kahulugan na hindi maiintindihan ni Lira. Walang anuman po, Ginang. Naglakad si Mang Ramon papunta sa pinto at sumunod ako. Ramdam ang mga mata ni Lira sa amin. Sigurado po kayo, Nay, na ayaw niyong magpasama? Medyo namumutla po kayo. Lumingon ako para tingnan siya sa huling pagkakataon. Ang aking bunsong anak, ang sanggol na binuhat ko sa aking mga bisig. Inalagaan noong siya'y may lagnat. Inalo sa kanyang mga bangungot noong bata pa. Ngayon, nakikita ko siya sa isang ganap na bagong pananaw at ang nakikita ko ay nakakatakot. Ayos lang ako, anak. Babalik din ako mamaya. I love you po, Nay, sabi niya na may matamis na ngiti. Ang mga salitang iyon, na dati nagpupuno sa aking puso ng saya, ngayon ay parang laso na sa aking pandinig. Paano niya nasasabing mahal niya ako habang unti-unti niya akong pinapatay? Mahal din kita, pagsisinungaling ko. Dahil hindi ko na alam kung ano pa ang dapat gawin. Lumabas ako ng bahay na naging tahanan ko sa loob ng 40 taon. Hindi alam kung makakabalik pa ba ako. Paglabas, ang sariwang hangin ay tumama sa aking mukha na parang isang revelasyon. Hindi ko namalayan kung gaano na pala nakakasakal ang kapaligiran sa loob hanggang sa nakatakas ako. Naglakad ng mabilis si Mang Ramon papunta sa kanyang truck na nakaparada sa harap ng aking bahay. Sinundan ko siya, nanginginig pa rin ang aking mga binti. Sakay na po, sabi niya, binuksan ang pinto ng pasahero. Kailangan nating makalayo dito bago pa maghinala ang anak ninyo. Sumakay ako sa sasakyan, yakap-yakap ang aking handbag na parang isang salbabida. Pinaandar ni Mang Ramon ang makina at nagsimula kaming umalis palayo sa aming lugar. Tumingin ako sa side mirror at nakita kong paliit ng paliit ang aking bahay sa di kalayuan. Ang bahay kung saan ako naging masaya. Kung saan ako umiyak. Kung saan ko pinalaki ang aking mga anak. At kung saan muntik na akong mamatay nang hindi ko nalalaman. Bumiyahe kami ng tahimik. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Tanging ang mga pamilyar na kalye ng syudad na unti-unting nag-iiba ang aking nakikita sa bintana. Ang mga pamilyar na kalye na ngayon ay tila dayuhan at puno ng panganib. Saan po tayo pupunta? Sa wakas ay naitanong ko, basag ang aking boses. Sa isang ligtas na lugar, Ginang, sagot ni Mang Ramon, nakatuon ang mga mata sa kalsada. Isang lugar kung saan makakapag-isip tayo ng maayos. May isang coffee shop mga 20 kanto mula dito. Doon po tayo mag-usap at tatawag tayo sa mga awtoridad. Mga awtoridad, ang pulis, ang mga anak ko ay hindi lang pala mga walang utang na loob o sakim. Sila ay mga potensyal na mamamatay tao. Mga kriminal na nakatira kasama ko. Kumakain ng aking pagkain, nagpapanggap na nag-aalaga sa aking kalusugan, habang maingat na isinasagawa ang aking kamatayan. Hindi ako makapaniwalang totoo ito, bulong ko. Alam kong tama siya. Pero ang puso ko, ang puso ng isang ina, ay desperadong naghahanap ng ibang katotohanan. Isang katotohanan kung saan ang aking mga anak ay hindi mga halimaw. Nakarating kami sa isang maliit na hotel sa sentro ng syudad, malayo sa aming lugar, malayo sa anumang lugar na maaaring hanapin ng aking mga anak. Habang kinakausap niya ang receptionist, naupo ako sa isang silya sa lobby. Yakap-yakap ang aking purse na parang ito ang tanging nagbibigay sa akin ng buhay. Ang aking buong buhay ay nagbago sa loob lamang ng ilang oras. Room 203 po,
sabi ni Mang Ramon, iniabot sa akin ang susi. Nasa pangalan ko po ang kwarto, kaya kung may magtanong man tungkol sa inyo, hindi nila kayo mahahanap. Magkano ang dapat kong ibayad sa iyo para dito? Huwag niyo na po munang isipin iyan ngayon, Ginang. May mas importante po tayong dapat asikasuhin. Tahimik kaming sumakay sa elevator. Ang kwarto ay maliit pero komportable. Isang kama, isang mesa, isang silya at isang bintanang nakatanaw sa pangunahing kalsada. Maingat na sinuri ni Mang Ramon ang buong kwarto. Tiniyak niyang may lock ang mga bintana at may double bolt ang pinto. Panatilihin niyo pong laging nakalock ang pinto, bilin niya. Huwag niyo pong bubuksan kahit kanino maliban sa akin. Kung may kailangan po kayo, tumawag lang po sa room service. Kailan ka babalik sa bahay ko? Mga 2 oras mula ngayon. Sasabihin ko po sa kanila na may tumawag na ibang kliyente na may parehong problema. At gusto kong siguraduhin na maayos ang ginawa ko sa kanila. Hindi po sila maghihinala. Normal po sa trabaho namin ang magdoble check. Papunta na si Mang Ramon sa pinto, ngunit huminto siya bago umalis. Ginang Reyes, may isa po akong itatanong sa inyo. Ano yon? Mayroon po ba kayong huling habilin or will? Nagulat ako sa tanong. Oo, bakit? Ang mga anak niyo po ba ang nag-iisang tagapagmana? Oo. Lahat ay pantay na hinati sa pagitan ni Marco at Lira. Seryosong tumango si Mang Ramon. Kinukumpirma po niya ang motibo, pero may isang detalye. Pero nakasaad sa aking habilin na kung ang aking pagkamatay ay kahina-hinala o resulta ng isang krimen, mawawala sa kanila ang lahat ng karapatan sa mana. Alam nila yon. Sigurado po ba kayo? Hindi ko naalalang napag-usapan namin ang mga partikular na detalye ng habilin. Kung ganoon po, sabi ni Mang Ramon, iyon na po siguro ang paliwanag kung bakit pinili nila ang isang napakadetalyading paraan. Kung ang pagkamatay ninyo ay magmumukhang natural, resulta ng isang unti-unting pagkakasakit, walang sino man ang kukwestiyon sa habilin. Ang kalkuladong kalamigan ng kanilang mga kilos ay muling nagdulot ng kilabot sa akin. Hindi lang nila binalak na patayin ako. Binalak nilang gawin ito sa paraan na magagarantiya na makikinabang sila sa aking pagkamatay. Mang Ramon, mahina kong sabi. Bakit? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Hindi mo naman ako kilala. Umupo siya sa silya sa tapat ko. At doon, ibinahagi niya ang isang kwentong nagpabago sa aking pananaw sa kanya magpakailanman. Ginang, nagsimula siya. 5 taon na po ang nakalipas mula nang pumanaw ang aking ina. Cancer po ang ikinamatay niya. Pero sa loob ng maraming buwan, bago siya ma-diagnose, nagrereklamo na siya ng mga kakaibang sintomas na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Matinding pagod, hirap sa paghinga, pangkalahatang panghihina. Nakikinig lang ako. Ang puso ko ay nakikiramay sa sakit na nararamdaman ko sa kanyang boses. Pagkatapos lang po siyang mamatay, natuklasan namin na ang aking kapatid na lalaki ay ninanakawan pala ang kanyang mga bank account at pinapalitan ang kanyang mga gamot. Diyos ko po, bulong ko, napahawak sa aking bibig. Hindi ko po nailigtas ang aking ina dahil hindi ko agad napansin ang mga senyales. Bulag po ako. Pero nang makita ko po ang nangyayari sa inyong bahay, ang mga sintomas na binanggit ninyo, ang aparato sa bodega, alam kong binibigyan ako ng pangalawang pagkakataon para gawin ang tama. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Narito ang isang estranghero. Isinasakripisyo ang kanyang oras at posibleng ang kanyang kaligtasan para tulungan ang isang matandang babae na ngayong umaga niya lang nakilala. Nahuli ba ang kapatid mo? Opo. Pero hindi po para sa pananakit na ginawa niya sa aking ina. Para lang po sa pagnanakaw. Noong nalaman namin ang tungkol sa gamot, huli na ang lahat para patunayang ito ang nagambag sa kanyang pagkamatay. Kaya gusto mo akong tulungang makakuha ng matibay na ebidensya. Eksakto po. Ayokong makatakas ang inyong mga anak sa mga kahihinatnan ng kanilang ginawa. Pagkaalis ni Mang Ramon, naiwan akong mag-isa sa kwarto ng hotel. Ang katahimikan ay nakakabingi. Sa loob ng ilang dekada, sanay ako sa ingay ng isang buong bahay. Ngayon, sa tahimik na kwartong ito,
ang aking isip ay sa wakas ay may espasyo para lubusang tanggapin ang aking natuklasan. At sa katahimikang iyon, ako ay umiyak. Umiyak ako para sa pagtataksil, para sa pagkawala ng pamilyang akala ko ay mayroon ako. Umiyak ako para sa pagiging inosente ko kaninang umaga lang na ang pinakamalaking problema sa buhay ay isang tulo sa kisame. Nang tumigil ang aking mga luha, may nagbago sa akin. Ang unang pagkabigla ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Pinili ng aking mga anak na tingnan ako bilang isang hadlang sa kanilang kayamanan. Ngayon, kailangan kong pumili. Kung ako ba ay magiging isang biktima o isang survivor. Humiga ako sa kama at kinuha ang aking telepono. 3 mensahe mula kay Lyra. Nay, 4:00 na po. Nasaan na po kayo? Hinahanap na po kayo ni Kuya Marco. Hindi raw po kayo sumasagot sa tawag niya. Nagsisimula na po akong mag-alala. Pakiusap po, sumagot kayo. Bawat mensahe ay nagpadala ng panginginig sa aking gulugod. Nag-aalala ba talaga siya? O nagsisimula na siyang maghinala na may pumalpak sa kanilang plano? Nagpa siya akong mag-reply. Ayos lang ako, anak. Sobrang daming tao sa bangko. At pagkatapos ay namili ako. Malapit na akong umuwi. Ang reply ay dumating kaagad. Ano po ang binili ninyo? Gusto niyo po sunduin ko na kayo? Ang kanyang pagpupumilit na malaman kung nasaan ako at kung ano ang ginagawa ko ay tila masama na ngayon sa aking pandinig. Hindi na ito pag-aalala. Huwag na. Mayroon akong masasakyan. Magkita na lang tayo sa bahay. Hindi siya agad sumagot, nakakaiba. Si Lyra ay laging mabilis mag-reply sa text. Humiga ako at ipinikit ang aking mga mata. Sinubukan kong alalahanin ang mga senyales na hindi ko pinansin. Kailan ba talaga nagsimula ang lahat ng ito? Naalala ko ang isang usapan ilang buwan na ang nakalipas. Kaswal na nabanggit ni Marco na sa tingin niya ay dapat kong pag-isipang lumipat sa isang mas maliit na apartment. Masyadong malaki ang bahay na ito para sa isang tao lang, Nay, sabi niya, at siguradong magastos ang maintenance. Noong panahong iyon, akala ko ay nag-aalala siya para sa akin. Ngayon, napagtanto kong marahil ay tinatantiyan na niya ang halaga ng ari-arian. Naalala ko rin si Lyra na nagtatanong ng mga kakaibang bagay tungkol sa aking pananalapi. May sapat po ba kayong pera para sa mga gastusing medical kapag tumanda pa kayo, Nay? Naisip niyo na po ba kung anong gagawin ninyo kapag kailangan niyo na ng espesyal na alaga? Inakala kong ang mga tanong na ito ay normal na pag-aalala ng isang anak. Ngunit ngayon, nagtataka ako kung kinakalkula na ba niya kung magkano ang matitira para sa kanila pagkatapos ng aking mga gastusing medikal. Biglang tumunog ang aking telepono, nagulat ako. Si Marco. Hello, Nay. Sabi ni Lyra maghapon daw po kayong wala. Okay lang po ba ang lahat? Ang kanyang boses ay tensyonado. Tila may pinipigilang emosyon. Oo, anak. May mga kailangan lang akong gawin. Anong klaseng mga bagay po? Kakaiba po na hindi kayo nagsabi sa amin na mawawala kayo ng matagal. Kailan pa ako kailangang mag-report ng aking mga kilos sa aking mga anak? Sagot ko, pilit pinapanatiling normal pero matatag ang aking boses. May isang awkward na katahimikan. Tama po kayo, nag-aalala lang po kami kapag nagbabago ang inyong routine. Ang routine ko? Ang ibig sabihin ba niya ay ang routine na sila mismo ang nag-obserba? Para masigurong nasa kwarto ako sa mga oras na pinakamataas ang konsentrasyon ng lason? Karapatan kong baguhin ang aking routine paminsan-minsan, sabi ko. Siyempre po, uuwi po ba kayo para sa hapunan? Hindi ako sigurado, baka sa labas ako kumain ngayong gabi. Isa pang katahimikan. Saan po kayo kakain? Sino po ang kasama ninyo? Ang kanyang tono ay naging mas tensyonado. Tila ang ideya na mayroon akong sariling buhay sosyal ay nagpapabalisa sa kanya. Kasama ang isang kaibigan, pagsisinungaling ko. Sinong kaibigan po? Ilang buwan na po kayong hindi nababanggit na may plano kayo kasama ang mga kaibigan. Ang kanyang pagtatanong ay lalong nagpapanginig sa akin. Bakit kailangan niyang malaman kung sino at nasaan ako? Marco, bakit ang dami mong tanong? Matanda na ako. Pasensya na po, Nay.
Kakaiba lang po kasi ang kilos ninyo nitong mga nakaraang araw. Kakaiba? Paano? Mas pagod, mas makakalimutin. Kami ni Lyra ay nag-aalala sa inyong kalusugan. Ang kabalintunaan ng kanyang mga salita ay nagdulot ng pagduduwal sa akin. Sila ang nagdulot ng aking pagod at pagkalito. At ngayon ay nagpapanggap silang nag-aalala sa mga sintomas na sila mismo ang lumikha. Ayos lang ako, Marin kong sabi. Siguro po, dapat kayong magpatingin sa doktor para sigurado, para lang masigurong normal ang lahat. Sa edad niyo po, importante ang regular na check-up. At doon, naintindihan ko. Gusto nilang pumunta ako sa doktor para madokumento ang aking mga sintomas. Para lumikha ng isang medical history na susuporta sa ideya na ako ay nagkakaroon ng isang natural na sakit. Ang kanilang plano ay napakadetalyado, napakademonyo. Pag-iisipan ko, sabi ko, gusto nang tapusin ang usapan. Sige po, I love you, Nay. Mag-iingat po kayo. I love you too, pagsisinungaling ko, dahil ang mga salitang iyon ay naging automatiko na pagkatapos ng ilang dekada. Pagkababa ko ng telepono, nanginginig ng husto ang aking mga kamay. Kinumpirma ng usapan ang aking pinakamasamang takot. Hindi lang nila ako nilalason. Maingat nilang sinusubaybayan ang aking reaksyon sa lason. Dinodokumento ang aking mga sintomas. Inihahanda ang huling yugto ng kanilang plano. Ang pagbagsak ng bising ay nagsisimula ng humigpit. 6:00 na ng gabi nang muling tumawag ang telepono ko. Si Mang Ramon. Ginang Reyes, nakuha ko na po ang ebidensya. Pero, may iba pa po kayong dapat malaman? Pwede po ba kayong bumaba sa lobby ng hotel sa loob ng 10 minuto? Ano ang nahanap mo? Mas mabuti po kung personal tayong mag-usap at Ginang, ihanda niyo po ang inyong sarili para sa isang nakakabahalang balita. Bumaba ako sa lobby, ang puso ko ay nasa aking lalamunan. Nakaupo si Mang Ramon sa parehong silya kung saan ako naghintay kanina. Pero ang kanyang ekspresyon ay mas seryoso pa kaysa kaninang umaga. May hawak siyang isang folder at isang digital camera. Anong nangyari? Tanong ko. Nakuha ko po ang mga detalyadong litrato ng aparato, sabi niya, binuksan ang folder. Ang mga imahe ay malinaw, ang mga tubo, ang mga lalagyan ng kemikal, ang mga digital timer, lahat ay nakadokumento mula sa iba't ibang anggulo. Ang mga litratong ito po ay matibay na ebidensya, patuloy niya. Pero ang narinig ko po ay mas importante pa. Ano ang narinig mo? Yumuko si Mang Ramon, hininaan ang kanyang boses kahit na kami ay nasa isang liblib na sulok ng lobby. Narinig ko pong nag-uusap ang mga anak ninyo sa kusina. Akala po nila ay nasa bodega pa ako. Sinabi po ng anak ninyong si Marco kay Lyra na kakaiba daw po ang kilos ninyo ngayon. Naiwas daw po ang mga sagot ninyo sa kanilang mga tanong. Naghihinala na sila. Opo, pero higit pa po roon. Sinabi ni Lyra na kailangan na nilang bilisan ang timeline. Na hindi na sila pwedeng mag-risk na maghintay pa ng 2 buwan. Para akong sinuntok sa dibdib. Bilisan? Paano? Nabanggit po ni Marco ang tungkol sa Plano B. Mayroon daw po silang pangalawang option na mas mabilis, pero mas delikado. Anong klaseng Plano B? Hindi po nila sinabi ang detalye, Pero nabanggit po ni Lyra ang isang bagay tungkol sa pagpapalabas nito na parang isang aksidente sa bahay. Isang sunog o isang pagkahulog sa hagdan. Ang ibig sabihin niyon ay nagdulot ng takot sa akin. Kung hindi na nila ako kayang patayin ng dahan-dahan gamit ang lason, handa na silang gumamit ng mas direkta at marahas na paraan. Nagsalita rin po sila tungkol sa pera, patuloy ni Mang Ramon. Lumalabas po na si Marco ay may utang sa sugal na aabot sa halos 3 milyong peso at si Lyra naman po ay walang makukuha sa kanyang divorce dahil nalaman ng kanyang asawa na mayroon siyang kalaguyo. Ang mga piraso ng palaisipan ay bumagsak sa kanilang mga pwesto sa isang nakakakilabot na paraan. Hindi lang ito simpleng kasakiman, pareho silang desperado sa pera. Ang mga utang po ni Marco ay sa mga loan shark daw po. Mga taong hindi basta-basta umuunawa sa mga huling pagbabayad. Binabantaan na raw po siya. Bigla, ang lahat ay nagkaroon ng isang nakakatakot na saysay. Hindi lang gusto ni Marco ang pera ko. Desperado niya itong kailangan
para iligtas ang sarili niyang buhay. At si Lyra, nawalan na ng lahat ng pag-asa sa pinansyal pagkatapos ng kanyang divorce. Mula sa kanilang pananaw, ang pagpatay sa akin ang tanging paraan para malutas ang kanilang mga problema. At ngayon na naghihinala silang may mali, sabi ni Mang Ramon, baka kumilos na sila ng padalos-dalos. May kinuha pang mga litrato si Mang Ramon mula sa folder. May isa pa po akong nakita. Pagkatapos nilang mag-usap, bumaba po sila sa bodega. Gusto nilang i-verify kung gumagana pa ng maayos ang aparato. Sinundan mo sila? Nagtago po ako sa isang sulok at pinanood sila. Ginang, ang nakita ko po ang nagkumpirma na ilang buwan na po itong nangyayari. Ipinakita niya sa akin ang isang litrato ng isang notebook na nakuha niya mula sa malayo. Mga pahinang puno ng mga petsa, oras at mga sulat kamay na tala. Ano yan? Isang detalyadong talaan ng inyong reaksyon sa lason. Mga petsa kung kailan kayo mas mukhang pagod. Kung kailan kayo nagreklamo ng sakit ng ulo. Kung kailan kayo nahirapan matulog. Dinodokumento po nila ang lahat na para bang isang eksperimento sa siyensya. Ipinakita sa litrato ang mga entry tulad ng Marso 15, nagreklamo si nanay ng pagkahilo pagkatapos mananghalian. Marso 22, natulog hanggang alas 10 ng umaga, hindi karaniwan. Abril 3, nakalimutan ang appointment sa dentista, tumitindi ang pagkalito. Binabantayan nila ang aking paghina, bulong ko, nasusuka. At ina-adjust ang mga dosis base sa kanilang mga obserbasyon. Tingnan niyo po itong entry mula noong nakaraang buwan. Itinuro niya ang isang linya na nagsasabing, bawasan ang konsentrasyon sa gabi, masyadong halata ang mga sintomas. Mungkahi ni Marco, ilipat sa umaga ang release kapag mag-isa siya. Pero ginang, may mas nakakakilabot pa po. Inilipat ni Mang Ramon sa susunod na pahina ng mga litrato. Ipinakita nito ang isang listahan na isinulat ng kamay ni Lyra. Ano ang nakasulat diyan? Isang listahan po ng mga sintomas na inaasahan nilang mararanasan ninyo at isang timeline kung kailan nila binalak na lumitaw ang bawat isa. Binasa ko ang listahan na may papalaking takot. Linggo 1 hanggang 4. Pangkalahatang pagod, maiuugnay sa pagtanda. Linggo 5 hanggang 8, problema sa memorya, bahagyang pagkalito. Linggo 9 hanggang 12, hirap sa paghinga, panghihina ng katawan. Linggo 13 hanggang 16, malubhang paghina, posibleng maospital. Linggo 17 hanggang 20, pagkabigo ng mga organ, tila natural na kamatayan. Nasa 14 na linggo po tayo, malungkot na sabi ni Mang Ramon. Ayon po sa kanilang timeline, dapat ay nasa ospital na kayo ngayon, dahan-dahang namamatay habang sinusubukan ng mga doktor na alamin kung anong misteryosong sakit ang tumama sa inyo. Pero nandito pa rin ako, sabi ko, nararamdaman ang isang matinding determinasyon na lumalaki sa aking dibdib. Ang perpektong plano nila ay nabigo. Opo, pero ngayon, alam na nilang may pumalpak at ang mga desperadong tao ay gumagawa ng mga desperadong bagay. Ang panganib ay mas malapit na ngayon kaysa dati. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Marco. Nay, bumalik po yung tubero para i-check ang gawa niya. Sabi niya perpekto raw lahat. Kailan po kayo uuwi? Alam na nilang wala ka sa dapat mong kalagyan, sabi ni Mang Ramon. Binabasa ang mensahe sa ibabaw ng aking balikat. At nagsisimula na silang magpanik. Anong gagawin natin ngayon? Tatawag na po tayo ng pulis. Agad-agad. Pero bago pa ako makasagot, tumunog ang aking telepono. Si Lyra. Sagutin niyo po, sabi ni Mang Ramon. Pero mag-ingat po kayo sa sasabihin ninyo. Nay, nasaan po kayo? Kami po ni Kuya Marco ay sobrang nag-aalala. Iba na ang kanyang boses. May tensyon na wala sa mga naunang usapan. Ayos lang ako anak, bakit kayo sobrang nag-aalala? Kasi po, may sinabing kakaiba yung tubero nang bumalik siya. Nabanggit niya na nagtatanong daw po kayo tungkol sa mga problema sa ventilation sa bodega. Pero hindi naman po kayo nagbanggit ng problema sa ventilation. Nanlamig ang aking dugo. Gumawa ng kwento si Mang Ramon para magpaliwanag sa kanyang paggalugad sa bodega. Pero ngayon, bumalik ito laban sa amin. Nahuli na nila ang butas sa aming kwento. Hindi ko naaalalang sinabi ko yan, pagsisinungaling ko.
Nay, mayroon po ba kayong hindi sinasabi sa amin? May problema po ba sa bahay na hindi namin alam? Narinig ko si Marco na nagsasalita sa background pero hindi ko maintindihan ang mga salita. Nasaan po kayo ngayon? Pwede po namin kayong sunduin. Ang tanong ay parang isang banta na nagpapanggap na alok ng tulong. Hindi na kailangan, meron akong masasakyan. Pero Nay, 7:00 na po, hindi po kayo kailanman nawawala ng ganito katagal nang hindi nagsasabi. Lira, matanda na ako. Hindi ko kailangang magpaalam para umalis ng bahay. Alam ko po, pero may katahimikan at narinig ko ang mga bulungan sa background. Gusto po kayong kausapin ni Kuya. Bago pa ako makatanggi, pinalitan ng boses ni Marco ang kay Lira. Nay, kailangan niyo na pong umuwi, ngayon din. Ang kanyang tono, nagbago na ng tuluyan, hindi na siya ang nag-aalalang anak, naging mapag-utos siya, halos nagbabanta. Pardon me? Sabi niyo po ay may aasikasuhin kayo sa bangko at mamimili, pero nagsara po ang bangko ng 5:00 at wala naman kayong pinamili. Saan po talaga kayo nagpunta? Hindi ko kailangang ipaliwanag ang aking mga kilos sa iyo, Marco. Kailangan po, lalo na kapag nagsisimula na kayong kumilos ng kahina-hinala at kakaiba. Sinensyasan ako ni Mang Ramon na ibaba na ang telepono, pero kailangan kong marinig kung hanggang saan sila aabot. Kahina-hinala saan? Sinabi po sa amin ng tubero na nagtatanong kayo ng mga partikular na tanong tungkol sa ventilation systems. Mga tanong na itatanong lang ng isang taong may hinala na may mali. Nanlamig ang aking dugo. Napagtagpi-tagpi na nila ang lahat, mas mabilis kaysa inaasahan namin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nay, umuwi na po kayo. Pag-usapan natin ito bilang isang pamilya. At paano kung ayaw kong umuwi? May isang mahaba at tensyonadong katahimikan. Nang magsalita muli si Marco, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Kung ganoon po, kami na ang pupunta diyan para kunin kayo. Ibinaba ko ang telepono na nanginginig ang mga kamay. Ang mga salita ni Marco ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Isang direktang banta. Tiningnan ako ni Mang Ramon. Ginang Reyes, kailangan na nating tumawag ng pulis. Ngayon na. Sandali, sabi ko. Hinawakan ang kanyang braso. Anong sasabihin natin? Na nilalason ako ng mga anak ko at katatawag lang nila para magbanta? Parang kwento ng isang matandang nagdedeliryo. Mayroon po tayong mga litrato. Bago pa siya makatugon, muling nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula sa isang numerong hindi ko kilala. Ginang Reyes, alam namin kung nasaan ka. Sa President Hotel, Room 203. May 10 minuto ka para bumaba sa lobby bago kami umakyat diyan. Ang takot ay ganap na nagparalisa sa akin. Mang Ramon, tingnan mo ito. Paano nila nalaman? Nakarehistro po ba ang truck nyo sa hotel? Baka may mga security camera, naisip ko. Posible po. Or baka sinundan na nila ako noong umalis ako sa bahay ninyo kanina. Dumating ang isa pang mensahe mula kay Lira. Nay, alam naming nasa President Hotel kayo. Ayaw po naming manakit. Gusto lang naming mag-usap. Pero kung hindi po kayo bababa ng kusa, aakyat po si Kuya Marco diyan sa kwarto ninyo. At galit na po siya ngayon. Nandito na sila, bulong ko. Nasa malapit lang sila, nagmamasid. Agad na tumayo si Mang Ramon. Halika na po, may daan sa likod, sa kusina ng restaurant ng hotel. Makakalabas po tayo nang hindi nila nakikita. Habang mabilis kaming naglalakad, muling tumunog ang telepono ko. Sinagot ko ito, si Lira. Nay, bakit po kayo tumatakas sa amin? Gusto lang naming protektahan kayo. Ang kanyang boses, malamig na, nawala na ang lahat ng pagpapanggap. Kakaiba na po ang kilos ninyo at nag-aalala kami sa inyong kalusugan sa isip. Doon ko naintindihan, ito ang kanilang magiging depensa, isang matandang nalilito. Nakarating kami sa likurang pinto ng hotel. Maingat itong binuksan ni Mang Ramon. Ang eskinita ay walang tao. Ang truck ko po ay 2 kanto mula dito, bulong niya. Kung makakarating tayo doon nang hindi nakikita, didiretso na tayo sa istasyon ng pulis. Nagsimula kaming maglakad ng mabilis sa eskinita, ngunit pagdating sa kanto, nakita namin ang truck ni Mang Ramon at may nakatayong tao sa tabi nito, si Marco. Agad kaming huminto at umatras sa dilim.
Hawak ni Marco ang kanyang telepono sa isang kamay at isang tubo na bakal sa kabila. Malinaw na naghihintay siya sa amin. Alam niya ang sasakyan mo, bulong ko. Tatawag ako ng pulis mula dito, sabi ni Mang Ramon, diniyal ang 911. Ngunit bago niya matapos ang tawag, may mga yabag sa likuran namin. Lumingon kami, si Lira. Hinaharangan ang aming daan palabas. At sa kanyang mga kamay, may hawak siyang isang bagay na nagpanlamig sa aking dugo. Isang malaking heringgilya, puno ng isang malinaw na likido. "Hello, Nay," sabi niya na may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Ang hirap niyo pong hanapin." Natrap kami sa pagitan ni Marco at Lira. Sa isang madilim na eskinita kung saan walang makakakita o makakarinig sa aming mga sigaw. Ang heringgilya sa kamay ni Lira, ang tubo na bakal sa kamay ni Marco. Ito na ang katapusan, sabi ko sa sarili ko. Isinara ko ang aking mga mata, naghihintay sa anumang sakit na darating. Ngunit sa halip na sakit, ang narinig ko ay isang tunog na mas maganda pa sa musika, ang tunog ng mga sirena ng pulis na papalapit at papalakas. Idinilat ko ang aking mga mata. Nakita ko ang gulat at pagpanik sa mukha ni Lira. Binitawan ni Marco ang tubo na bakal at nagsimulang tumakbo. Pero huli na ang lahat. 3 sasakyan ng pulis ang humarang sa magkabilang dulo ng eskinita. Walang nang matatakasan. "Pulis! Itaas ang mga kamay!" Sigaw ng isang opisyal. Sa loob ng ilang minuto, ang bangungot ay natapos. Nakita ko ang aking 2 anak na nakaposas at isinasakay sa kotse ng pulis. Walang luha, walang pagsisisi sa kanilang mga mata. Tanging galit, dahil nabigo ang kanilang plano. Kahit pa itinanggi nila ang lahat at sinabing ako ay isang matandang nalilito, nagsinungaling ang ebidensya. Dahil sa pagmamadali nilang lansagin ang aparato sa bodega, nakalimutan nilang itapon ang pinakamahalagang bagay, ang notebook. Ang notebook kung saan isinulat ni Lira ang bawat detalye ng kanilang eksperimento. Ang bawat dosis ng lason, ang bawat sintomas na aking naramdaman. Iyon ang bumasag sa lahat ng kanilang kasinungalingan. 6 na buwan ang lumipas mula sa gabing yon. Nahatulan si Marco ng 25 taong pagkakakulong. Si Lira naman ay 20 taon. Habang binabasa ang kanilang sentensya, hindi sila tumingin sa akin. Kahit isang beses, ipinagbili ko ang bahay. Ang bahay kung saan ako bumuo ng pamilya at kung saan muntik nang wasakin ng sarili kong pamilya. Hindi ko na kayang manirahan sa mga pader na puno ng alaala ng pagtataksil. Sa perang nakuha ko, bumili ako ng isang maliit na apartment sa isang bayan sa tabing dagat. Dito, ang hangin ay malinis, ang tanawin ay payapa, at ang mga alaala ay nagsisimula ng maghilom. Si Mang Ramon, ang estrangherong tubero na isinugo ng tadhana, ay naging isa sa aking pinakamatalik na kaibigan. Dumadalaw siya paminsan-minsan at linggo-linggo kaming nagkukumustahan. Ipinakita niya sa akin na kung minsan ang tunay na pamilya ay hindi nagmumula sa dugo, nagmumula ito sa puso. Ngayon, habang nakaupo ako sa aking balkonahe, pinapanood ang paglubog ng araw sa karagatan, natutunan ko ang isang mahalagang aral. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa relasyon ng dugo, kundi sa mga gawa ng kabutihan at pag-aalaga. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong nagpoprotekta sa iyo kapag ikaw ay mahina. Hindi ang mga taong nagsasamantala sa iyong kahinaan. Ako po ang inyong lola. At ito, ang aking kwento. Sana po ay may napulot kayong aral. Maraming salamat po sa pakikinig. Mag-iingat po tayong lahat.